Kayo ay nakikinig sa School on the Air on Rice Competitiveness Enhancement Fund. Kaalaman sa pagpapalayan, yamang pangkabuhayan. Ang ating eskwelahan sa radyo para sa magsasaka ng palay sa Riyon 12. School on the Air on Rice Competitiveness Enhancement Fund. Mga serye ng teknolohiya tungkol sa makabago, wasto at tamang pamamaraan sa produksyon ng palay. Magandang umaga mga ka-agri-eskwela at mga bayaning magsasaka ng Rehiyon 12. Isang masaganang pagbati po ang inihatid namin sa inyo. Ako po si Donna Jean Fabregar, Technical Staff ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 12 na nakabase sa San Felipe, Tantangan, South Cotabato. Ang School on the Air na ito hatid sa atin ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute Regional Training Center 12 sa pamumuno ni Director Abdul Aidayan. At Rice Competitiveness Enhancement Program headed by Engineer Mocles P. Buwisan. Katuwang ang piling lokal sa pamahalaan ng probinsya ng Sarangani, ang Maitom, Kiamba, Alabel, Malungon at syudad ng General Santos. Kaya inanyayahan namin ang lahat na makinig at matuto dito sa ating Agri-Eskwela. Mapakikinggan tuwing Huwebes alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa himpilan na ng 95.9 Max FM General Santos, 95.7 FM Radyo Kasaganaan Maitom, at 100.5 News FM Kiamba. Mapanunood din tayo sa Facebook Live ng Agricultural Training Institute Region 12. Noong nakarang episode ay nakasama natin ang Agriculturist 1 at Rice Specialist ng OPAG South Cotabato, si Miss Marites Gumbao. Nilahad niya ang Key Check 2 at Key Check 3. Nagkaroon din tayo ng pagsusulit noong nakaraang episode. Yan, bago tayo formal na mag-umpisa, pasadahan natin ng konti ang mga nagko-comment sa ating Facebook Live. Yan, sabi ni Sir Ernesto Nomus, good morning to everyone watching from Omag, Maitom. Okay, thank you so much, Sir Ernie. No? Sir Ernie po ang ating RCEF or SOA RCEF coordinator sa bayan ng Maitom. Good morning po, pa-shout out kay Alfrio Llanes, Tagalagao. Sabi ni Janice Llanes. Ayan, thank you so much, Ma'am Janice, sa inyong panunood po sa amin. Good morning and happy listening mga ka-agri, sabi ni Ma'am
Raylin Caminoy Soriano. Yan, nagpapa-shoutout din from UAE, si Warren de Venagracia. And mga ka-Agri Eskwela, maaari kayong mag-comment sa ating Facebook Live at magpa-shoutout sa mga gusto nyong batiin. Talaga namang ang bilis ng panahon, kaya naman matapos matutunan ang sistemang palay check at key check 1, 2, and 3, simulan na natin ang diskusyon sa key check 4 or crop establishment, sufficient healthy number of seedlings or sufficient number of healthy seedlings. Kasama po natin live ang Agriculturist 2 at Rice Focal Person ng ATI RTC 12. Yan, namula pa sa biyahe pero fresh pa din. And our very own engineer, June Ray L. Sameliano. Sir June, batiin po natin ang ating mga tagapakinig at tagapanood. Ayun, magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ng mga bayaning magsasakang Pilipino. Of course, lalo na sa ating mga SOA enrollees dyan sa Sarangani Province and sa lahat ng mga magsasaka ng palay sa buong Rehiyon 12. Ayan, Sir June, ngayon ay pag-aralan muna natin ang key check 4 or crop establishment, sufficient number of healthy seedlings. Ano nga ba ito at bakit natin kailangan itong matutunan? Ayan, magsimula na po tayo, Sir June. Okay, sige. So, magsisimula na tayo sa ating talakayan ngayong araw. So, ngayong araw, pag-uusapan natin yung tungkol sa key check number 4 or sinasabi dito, sufficient number of healthy seedlings. Or ibig sabihin, kailangan merong sapat na dami ng malulusog na punla na kailangan nakatanim sa ating palayan. So, gaano nga ba karami yan? Malalaman natin mamaya konti. So, umpisahan natin sa isang analogy. 'Di ba? Ang isang malusog at healthy na tao or na bata ay kailangan niya ng mga bagay gaya ng pagkain, ng damit, mga kasuotan, kailangan niya ng ehersisyo, kailangan niyang maglaro, kailangan niya ng bahay, and of course, kailangan niya yung mga bakuna at mga gamot in case na magkakasakit siya. Same with ang isang maayos na bahay, syempre kailangan may bubong, may dingding, may bintana, 'di ba? Hindi ka nababasa ng ulan. So ganun din ang mga kinakailangan para maging isang malusog yung ating punla na palay. So may mga bagay na kailangan masaalang-alang nang sa ganun masiguro natin na lalaki ng maayos yung ating pananim na palay. So paano nga ba natin masasabi na healthy yung ating punla? So unang-una, masasabi natin na malusog siya kapag pantay-pantay yung kanyang paglaki and of course, pare-pareho yung kanilang tindig. Ibig sabihin, walang bansot, walang mas matangkad, pare-pareho yung kanilang tangkad sa field. Pangalawa, mas maigsi yung kanyang leaf sheets kasi yung leaf sheets nagsisilbihan na support system ng dahon natin. At the same time, pag masyado kasing mahaba yung leaf sheets, yan yung parang covering na bumabalot dun sa puno ng palay. Pag masyadong mahaba yun, ibig sabihin payat yung ating puno ng punla ng palay. Kailangan din, masasabi natin na healthy yung seedling kapag mahaba at malusog yung kanyang ugat. Kasi syempre, yung palay natin, plant siya, lahat ng sustansya, lahat ng mineral na kailangan niya, pati yung tubig ay kinukuha niya galing sa ugat niya. And dapat walang damage ng insekto. Kasi alam naman natin, mas bata yung edad ng palay, mas gusto silang kainin ng mga insekto at peste. So dapat lahat ng mga bagay na ito ay nasa alang-alang natin para masabi natin na malusog yung ating punla ng palay. Sige, so dito sa healthy seedlings, importante na yun yung ating itanim kasi pag healthy yung seedling mo, magpo-produce siya ng maayos at magandang canopy. Ibig sabihin, maganda yung ipoproduce niya na forma ng dahon niya, mas makakakuha siya ng sunlight and ng mga nutrients na kailangan niya. Maayos yung kanyang root system kasi sabi nga kanina, lahat ng sustansya at tubig na kailangan niya manggagaling yun sa ugat. And of course, dapat free from damage ng peste. Pag lahat ng karakteristik na to ay tinataglay ng ating punla ng palay, mas makaka-avail siya ng sunlight and soil nutrients. Kasi mas malakas siya, mas matikas siya, kaya niyang sumipsip ng mas maraming nutrients
at kaya niyang kumuha ng mas maraming init ng sikat ng araw. Kailangan mas mabilis din siyang makarecover sa transplanting shock. Yung transplanting shock na tinatawag, lalo na pag nagma-manual transplanting tayo, medyo maraming karumal-dumal na pinagdadaanan yung ating palay kasi minsan hinahampas-hampas pa para matanggal yung lupa, tinatapon bago itanim. So talagang nagugulantang siya. So nagkakaroon ng transplanting shock. So yan yung nagkukos ng delay na imbis na 110 for example yung maturity ng palay, napoprolong siya because doon sa transplanting shock na tinatawag. And of course, pag mas healthy yung seedlings natin, mas mataas yung survival rate. Ibig sabihin, halos lahat ng itinanim mo ay talagang sigurong mabubuhay. So pag na-achieve natin yung lahat ng bagay na yon, makakaproduce siya ng sapat na dami ng productive tiller. Ibig sabihin, yung suhi or giti na tinatawag ay mas marami. At pag sinabi mong productive tiller, hindi kasi lahat ng suhi or nung tiller ng palay natin magdadala ng bunga. So dapat maganda yung seedling pa lang natin panimula para masiguro na yung ipoproduce niya na tiller ay talagang magdadala ng bunga. And pag mas maraming productive tiller, syempre mas mataas yung aanihin natin pagdating ng anihan. So tuhog-tuhog yan, diba? Nagsisimula talaga. Kaya nga yung key check 1, dun talaga magsisimula sa tamang pagpili ng mataas na kalidad at rekomendadong variety. So, pag transplanted rice, yung mga nagtatanim, naglilipat tanim, although alam ko medyo mahal yung magpa-transplant ngayon, pero sa transplanted rice, ang nire-recommenda natin na seeding rate ay 20 to 40 kilograms lang na binhi sa isang hektarya. So, either lalo na pag transplanted, yung manual transplanting, gumagamit tayo ng isang bag ng certified seeds. Yun yung recommended natin. And dapat, sa isang metro kwadrado, merong 25 puno ng palay na nakapaloob doon. And kung magagamit naman tayo ng mechanical transplanter, kasi alam ko marami na rin ang gumagamit nito, dapat sa isang metro kwadrado, merong 21 or 21 na puno ng palay na papasok doon sa 1 square meter na measurement natin. And dapat, bawat puno ng palay may isang healthy na seedling. Kasi, alam naman natin na sa isang puno, minsan 2, 3, or minsan 4 pa. Dapat, dun sa 3 or 4 na yun, may isa doon na healthy na seedling. Yun, so tatandaan po natin. Yun, so dapat yun yung mga tandaan natin. Kasi pag kinulang, kinapos dun sa 25 hills per square meter, magkakaroon na yun ng epekto doon sa dami ng aanihin natin na palay. So, paano at kailan ba natin siya bibilangin yung mga puno ng palay na yun na papasok sa isang metro kwadrado? So, usually, 10 araw pagkatapos malipat tanim, 10 days after transplanting, saka natin bibilangin. Papasukin natin yung field natin at bibilangin natin kung sa isang metro kwadrado, papasok yung 25 or 21 na puno. Depende sa ginamit natin na pang lipat tanim. So, gagamit tayo ng, pwede kayong kumuha ng kawayan, measure nyo yung 1 metro, tapos gawin nyo siyang square para ilalapat nyo na lang siya doon sa field natin. So, dapat 1 metro yung layo mula sa pilapil kasi merong iniiwasan natin na makuha yung malapit sa pilapil kasi may effect kasi yung parang border effect na tinatawag nila. Mas malulusog, mas malulusog yung mga halaman usually na nasa gilid ng pilapil. Kaya dapat para hindi biased yung ating sample, kukuha tayo 1 metro ang layo mula sa pilapil. 3 sites yun, pa-diagonal. So yun yung kukunin natin. At dapat ilalapat natin yung 1 square meter na yon, tapos bibilangin natin ilang puno ng palay ang pumasok doon. So 3 samples yon, tapos i-add natin. Halimbawa, sa unang sample, nakakuha ka ng 25. Sa ikalawa, nakakuha ka ng 24. Doon sa ikatlo, nakakuha ka ng 26. So i-add mo yon, 75 pa rin, divided by 1 ng 3. 25 na puno pa rin per square meter. Pasok ka pa rin doon sa required natin na number of hills per square meter. And doon sa paggagamit ka naman ng tawag dito, ng mechanical transplanter, hindi 1 square meter ang magiging sukat ng iyong tawag dito, ng iyong sample na quadrat kasi naka-fix kasi yung ating mechanical transplanter na 30 cm yung kanyang hill distance. So dapat 0.9 lang yung kanyang lapad pero yung kanyang haba is 1.1 meters. So, dapat, sa ganun na sukat, may papasok naman na 21 na puno ng palay doon sa area na yon.
Yun. So, i-add lang natin yon at i-average para makuha natin yung bilang ng puno ng palay sa bawat metro kwadrado. Ayun. So, dapat makapasok sa 25, sir, no? Oo, dapat makapasok sa 25 at 21. Hindi pwedeng bumaba. Pwedeng tumaas ng kaunti. Sabi ng mga eksperto mula sa PhilRice, okay lang na umabot hanggang 33. Ayun. Pag lumampas ng 33, hindi na maganda. Pero mas maganda na sa 25 to 28 lang siguro. Kasi pag masyado 30 na, masyado nang malalapit. Oo. Pag malalapit kasi yung pagkakatanim ng puno ng palay, ang tendency niya, hindi siya makakapag-produce ng mas maraming tiller. So, sayang. Mas ma-maximize mo yung pag-produce niya ng tiller kung medyo malalayo yung distansya nila. Yun. And then, sa bawat parcel, ibig sabihin sa bawat kahon, kasi mahilig naman tayo magkahon-kahon ng mga palayan natin, mag-randomly select ka ng 10 puno bawat kahon, and then titingnan mo, may healthy seedling ba bawat puno. So, kung meron naman, ibig sabihin, assured ka na, kasi kahit isang healthy seedling lang yan, assured ka na na magpo-produce yan ng maraming tiller, provided na ibibigay mo yung sustansya na kakailanganin ng palay. Ayun. So, tatandaan po natin yun, no? Yes. So, hindi lang basta-basta healthy seedlings, no? Mag-uumpisa talaga sa quality seeds na Yes, quality pipiliin seeds. hanggang sa nutrients. Ayun. So, paano ba natin ma-achieve itong key check number 4? So, kung manual na transplanting ang gagamitin natin, gagamit tayo ng 20 to 40. Pero kadalasan dun sa mga farmers natin na for production, 40 kilos talaga ang ina-advise natin. Dun sa mga nagpo-produce naman ng palay para gawing binhi, yung mga seed growers natin, sila yung gumagamit usually ng 20 kilograms per hectare. Yung seedbed area natin, yung ating sabudan na tinatawag sa Ilonggo, dapat 400 square meters ang sukat. Tapos, yung seedling natin, itatanim natin siya ng 18 to 21 ang edad ng seedling. Huwag masyadong bata, huwag din yung masyado ng may edad na seedling kasi mas mahirap yun makarecover. Bawat puno ng tanim natin dapat may 2 hanggang 3 na seedling. And then, yung planting distance, pag wet season, 20 by 20. Pag dry season naman, 20 by 15. So, kung mapansin niyo mas malalapit pag dry season kasi during dry season, mas mahaba yung exposure ng palay sa sunlight. So, okay lang sa kanya na medyo malalapit yung kanyang planting distance. Pag mechanical naman, since gagamit tayo ng mga seedling tray natin, per seedling tray, gagamit ka dyan ng mga 70 to 160 grams ng binhi. And then, sa isang ektarya, makakagamit ka ng around 250 to 300 na seedling trays. Mas bata yung seedling na itatanim natin. Yung sinasabi dito 14 to 18, pero kung mataas na siya at 12, pwede na yung 12 to 14 yung edad ng seedling natin. 30 by 15 yung kanyang planting distance doon. Ang problema mo kasi sa mechanical transplanting, pag masyado nang magulang yung seedling mo, nagbubuhol-buhol na yung kanyang mga ugat kasi nga konti lang naman yung lupa na nakapaloob doon sa seedling tray. So, mas bata pa, kung na-achieve niya na yung height na gusto mo, pwede mo na siyang ilipat tanim. Yun. So, ulitin lang natin. Ang seeding rate, pag manual, 20 to 40 kilos lang bawat ektarya. Pag mechanical naman, gagamit tayo ng 70 to 160 grams bawat tray with 300 trays na magagamit sa isang ektarya. Ayun, no? So, konti lang pala, sir, no, ang kailangan, no? Oo, konti 20 to lang. 40 kilograms ng pag-manual, no? Yes. So, tatandaan po natin yun. Papatunayan natin yan mamaya. May computation Ayun. mamaya na magpapakita na sapat ba talaga yung 40 kasi karamihan sa mga magsasaka natin gumagamit ng 100, Oo. minsan 150 kilos pa sa isang ektarya. So, sayang yung sobra-sobra natin na gagamiting binhi. Pwede pa natin yung magamit sa ibang purpose. So, pag gumamit kasi tayo ng tamang amount lang ng seeds, magre-result siya sa mas malakas at mas healthy na seedling kasi nga, mas even yung pagkakaspread ng mga seedlings na yon, so mas makakatubo siya ng mas maayos. Pag gumamit pa tayo ng straight row planting, mas madali pa nating ma-manage yung pagkuha ng mga off-types and of course yung pag-weeding natin. Pag sinabi mong straight row, ibig sabihin yung nakalinya talaga siya na talagang straight. So pag may makita ka doon na wala sa linya, ibig sabihin ibang variety yon or possible na damo yon. So, tatanggalin natin. Yun, so tatanggalin yon. Mas madali yung management mo doon kapag naka-straight row planting. So laging tinatanong, sapat nga ba yung 40 kilos? Kasi based sa experience nila, parang laging kulang yung 40 kilos. So, ito yung computation natin. Yung 1,000 na butil ng palay, pag
titimbangin mo yan, that's around 22 grams. So kung gusto nating malaman gaano karaming binhi, gaano karaming butil doon sa 40 kilos na yon. So kung 1,000 seeds is 22 grams, ang 1 kilo is 1,000 grams yan. So i-multiply lang natin. Ibig sabihin, ang 1 kilo natin na palay, aabot yan ng around 45,000 na butil ng palay. Ganon siya karami sa 1 kilo. So kung yung 40 kilos na yon, i-multiply mo yung 45,000, aabot yun ng 1,800,000 na seeds ng palay sa isang 40 kilograms na bag. So, napakadami na Ganon palang karami. butil ang Oo. 40 So, ibig kilograms. sabihin, kung pera lang to, no, milyonaryo na tayo, isang bag pa lang ng palay, 1.8 million na seeds ang nakapaloob doon. Pero syempre, hindi naman lahat ng 1.8 na yon, kumbaga buo, yung iba doon, manipis, walang laman, 'di ba? So, ang tawag dito, ang minimum na germination rate na papasa sa BPI NSQCS ay dapat 85%. Ibig sabihin, doon sa 1.8 million na binhi na doon, dapat 85% noon ang tutubo, which is approximately mga 1,530,000 na seedlings. Yun, marami pa rin. Marami pa rin. More than 1.5 million pa rin yung tutubo doon at 85% na germination rate. Tapos, ang 1 hektarya natin, kung yung 25 na puno bawat metro kwadrado, sa 10,000 square meters bawat hektarya, ang 1 hektarya, aabot lang yan ng 250,000 na puno ng palay. Yun lang yung kailangan mo. 250,000 na puno ng palay. Kung 20 by 20 yung planting distance mo, kahit magtanim ka pa ng bawat puno, 3 or 2 or 3 ang gagamitin mo. So let's say 3, 250,000 times 3, 750,000 seedlings lang ang kailangan mo sa 1 hektarya. Pero sabi nga kanina, yung 1.8 million na dami ng butil ng palay sa isang 40 kilograms na bag at 85% germination rate, makakapagpatubo yun ng 1.5 million na seedling. Ang kailangan mo lang 750,000, halos kalahati. So ibig sabihin, kung may 1,530,000 ka na seedling, babawasan mo ng 750,000 na kakailanganin mo, meron ka pang sobra na 780,000. Yun, so sobra na pala yun. So sobra na siya. Kaya nga, di ba, yung iba, pag maayos lang talaga yung pagkaka-prepare mo ng seedbed, marami pang sobra na binhi, na punla, na pwede mong magamit. Yung iba nga, dun sa amin, binibigay pa dun sa mga hindi naman nakapagpunla kasi ang plano mag-direct seeding lang, pero nakitang maraming sobra dun sa kapitbahay, hinihingi para makapag-transplant na rin sila. So clearly, talagang sapat yung 40 kilograms sa 1 hektarya. Ayun, so sapat na po yung Oo, sapat. 40 kilograms. Sapat. So kung halimbawa, gagamit ka ng 3 bag, so 120 na yon. Magkano ba ang certified seeds ngayon kung bibilhin mo, 'di ba? 1.5. So 3,000 na din yun na pwede mo pang Malaking magamit tipid na. o pang allowance pa yun ng mga anak o pang bili pa yun ng feeds ng mga alaga nating mga hayop sa bahay. So sayang, mas ma-reprogram natin yung iba nating budget dun sa mas kailangan natin ng mga paggastusan. Yun, tama So pwede ka, sir. nating subukan. Kung medyo nagdadalawang isip, pwede nating subukan yung 40 kilograms sa 1 hektarya. For sure, sasapat po yan. Dapat lang tatandaan natin na yung ating magiging seedbed area, yung ating sabudan is 400 square meters. Ibig sabihin, 20 na plat, ang isang plat, 1 metro ang lapad, 20 meters ang haba. So, ganun dapat yung seedbed area natin para masiguro mo na talagang naka-spread ng mas maayos yung ating mga seedling para mas malalaki yung punla na tutubo doon. Kasi ang kadalasan, nakikita kong practice doon sa amin, sa 1 hektarya, gagawa lang ng 4 na plat na malalaki. So, masyadong dense yung pagkaka-spread ng mga seedlings. Kaya yung tumutubo ng seedlings, minsan payat. Kaya, hindi talaga sumasapat yung 40 kilos nila. Kasi hindi tama yung pag-prepare ng seedbed area. Yun. So, ano nga ba yung katangian ng magandang seedbed? So, unang-una, dapat malayo sa ilaw. Artificial lights, yung mga ilaw sa poste, dapat malayo doon kasi ang mga insekto, attracted yan sila sa ilaw. So, akala nila, may ilaw doon. So, pupunta sila doon sa seedbed mo pag malapit ka sa ilawan. So, dapat ilayo mo yung seedbed mo sa ilawan. Pangalawa, dapat protected sa rats, birds, and snails. Kasi yun yung madalas kumakain ng binhi natin. Akala mo,
nakaprepare ka na ng maayos na seedbed area, yun pala, kinain ng ibon ng mga kapitbahay mo, or kinain ng mga manok, or kinain ng kuhol. So, hindi talaga sasapat yung tutubo kasi nabawasan ng mga peste na umatake dun sa palayan mo. Dapat well-level din yung field natin para mas madali yung distribution ng tubig and pag nagbigay tayo ng abono. And dapat malayo siya sa shade. Hindi siya na tatatabunan o nasisilungan ng kahit anong shade from malapit na puno. Dapat malapit rin sa water source para pag kailangan mo magpatubig, mabilis lang magdagdag ng tubig and maayos ang drainage. Ibig sabihin, pag kailangan patubigan, may tubig. Pag kailangan i-drain, mabilis din i-drain. And dapat malayo doon sa area na may infected na palayan. Kasi halimbawa, may mga katabi kang may tungro virus yung palayan. Ang tungro kasi pag merong vector, meron yung GLH, posible na madala yung virus na yun from other infected na field papunta doon sa punla mo. So, yun yung mga kailangan natin isaalang-alang at iwasan sa pagpili ng seedbed area natin. Pag nag-seedbed tayo, depende sa klase ng lupa na meron dun sa ating palayan. Pag masyadong pino, yung mga clay or mga loamy na lupa, pwede ka mag-apply ng 3 hanggang 4 na bag ng organic fertilizer sa punlaan mo. Pag medium texture naman, ibig sabihin pag medyo sandy, medyo mabalas-balas, pwede ka nang hindi mag-apply ng organic material kasi ang purpose ng organic material natin ay para pabuhaghagin yung lupa. Pag mas buhaghag kasi siya, pag nag-pull ka ng seedlings mo, mas may iwasan mo yung damage sa ugat. Kasi pag masyadong clay, dikit-dikit kasi yan eh. So pag binunot mo yung punla mo at walang organic fertilizer, mapuputol yung mga ugat niya, so magkakaroon ng damage dun sa ugat. And pag damage yung ugat ng palay, mas matagal siyang makarecover pag nilipat-tanim mo siya. So ang recommended na edad ng palay para i-transplant, pag manual, 18 to 21 days old na seedling, pwede na nating ilipat-tanim. Pag mechanical naman, pwedeng 12 to 14, pwedeng 14 to 18, depende sa performance nung seedling ninyo. Pag nakita ninyo na na-achieve niya na yung tamang height niya, pwede na natin siyang i-transplant. Pag masyado kasing bata yung seedling natin, prone siya sa atake ng golden apple snail. Kasi ang kuhol, ayaw nila nung medyo matanda na seedling na matigas. Choosy din yan sila. Gusto nila yung young, yung fresh pa, yung malambot kainin. Oo, kasi mas madali nilang makonsume yon. Pag mas may edad naman sa 25 days, lumampas na ng 25 days yung seedling mo, ang problema mo naman doon, magkakaroon ka ng difficulty na mag-recover yung crop mo from transplanting stress. And kapag mas may edad na siya, konti na lang yung ipo-provide at ipo-produce niya na tiller. So, mas konti ang tiller, konti din yung magiging harvest mo. So, dapat nandun lang tayo sa hindi pa ganun ka bata, hindi din ganun ka may edad na yung seedling natin. So, 2 hanggang 3 na puno sa isang na seedling sa isang puno pag manual. Pag mechanical naman, kasi hindi natin control yung transplanting fork ng transplanter natin, minsan umaabot niya ng 3 hanggang 6 na puno sa isang puno. Ganun karami yung seedling na natatanim ng ating transplanter. Pag masyadong malalapit, yung sinasabi kanina, nagkakaroon ng mutual shading. Ibig sabihin, nagkakaroon ng competition yung ating palay. Naguunahan sila na tumangkad kasi gusto nila na makauna sila makakuha ng sunlight. So, ang tendency, pag masyadong mataas yung palay, pag hinangin yan, tapos may kasama pang ulan, sigurado, matutumba talaga yan. Prone to lodging siya, and of course, mas konti yung tiller niya kasi imbis na ipoproduce niya ng tiller, i-divert niya yung attention niya sa pagtangkad ng palay para maka-access ng sunlight. And ito, warning din, dun sa mga naglilipat tanim na minsan 25 days old na yung seedling or 1 buwan na bago i-transplant, wag nating ikakat yung dulo ng dahon. Kaya para maiwasan na mag-cut ng dulo ng dahon, i-transplant siya ng mas maaga. Kasi pag pinutol mo kasi yung dulo ng dahon ng palay, nagkakaroon ng entry point yung mga sakit. So, doon sila papasok yung mga bacteria, yung mga virus, yung mga fungi, yung mga fungus na yon, doon papasok sa sugat ng palay kasi pinutol mo siya. Kasi masyado nang mataas eh. Pag 25 days old na yan, masyado nang matangkad. So, pag tinanim mo, yung dahon niya, nandun sa lupa. Oo, nagbebenda dun sa lupa. So, yung iba pinuputol nila para hindi didikit sa lupa yung dahon. So, para maiwasan yan, mag-transplant na lang ng mas batang seedling.
Yun. So, sa transplanted rice, dapat isang linggo pagkatapos maglipat tanim, mag-replant na tayo. Pag may mga kailangan lumban, pag may mga missing hills, taniman na siya agad para makahabol pa, hindi ma-delay yung mga nireplant natin ng mga seedling. Pag direct wet seeded naman, kasi ito yung common practice para makatipid sa gastos sa palayan, gagamit lang tayo ng 60 to 80 kilograms na punla sa bawat ektarya. So, pwedeng 80 kilos, dalawang bag ng certified seeds. Yung iba, pag gumagamit na ng drone, pag meron ng mga drone services sa inyong lugar, gumagamit lang yun ng mga around 30 to 45 kilos ng binhi. So, pag broadcast naman, kasi syempre tao lang yung nagsispread, gagamit ka ng around 80 kilos sa isang ektarya. So, pag 60 kilos yung ginamit mo, kasi masyado ka ng expert mag-broadcast, dapat meron kang 225 na puno. Yes, binibilang din yung dami ng puno sa bawat metro kwadrado. Pag 80 kilograms naman, dapat merong 300 na puno per square meter. So, medyo mahaba-habang bilangan to. Hindi ko alam kung kakayanin nyo ito, pero kung gusto niyo pwede nyo gawin ito. Pero yung iba, karamihan sa atin, expert naman na visual observation, titingnan, pero mas maganda para may proof ka talaga na na-achieve mo yung seeding rate, pwede kang magbilang. So, tuturuan ko kayo mamaya paano gagawin yung pagbibilang. And dapat, bawat quadrat, yung sample hill ninyo, pantay-pantay yung tubo ng palay, pare-pareho ng color ng dahon. And of course, walang damage mula sa mga peste. Kasi usually, ang palay natin, malalaman mo yan pag sakit ang umatake, kalat-kalat yung kanyang symptoms. Ibig sabihin, may dilaw dito na portion, katabi niya green, may dilaw na naman sa unahan. Usually, sakit yan or peste yung umatake dyan. Pero pag halos lahat na nilaw, ang rason yan is talagang kulang na yung sustansya dun sa lupa mo. Kailangan mo nang maglagay ng abono. Usually, nitrogen. Pag naninilaw yung old leaves ng ating palay. So, sa direct naman, 15 to 18 yung edad ng palay, mga more than 2 weeks after mo siyang masabog, doon mo bibilangin yung number of puno ng palay na pumasok per square meter. So, 3 sample pa din yon, 1 metro ang layo mula sa pilapil. So, dito, since masyadong malaki yung 1 square meter, pwede kang gumamit ng quadrat. Ibig sabihin, yung 0.5 by 0.5 meter, kalahating metro lang, na haba nung square, ganun lang yung size niya, kalahating metro ang lapad niya, yun yung gawin mo, tapos ilalagay mo dun sa palayan, lahat ng pumasok na puno doon sa half square meter na yun yung bibilangin mo. Kung umabot siya doon sa 225 or 300 na puno bawat square meter. So, sa direct wet seeded rice, ganun pa rin yung recommendation sa key check number 2. Kung maalala nyo, dapat i-prepare ng maayos yung lupa. Dapat walang nakausli. Dapat patag siya after mo siya ma-land prep. So, 21 to 30 days na land preparation, yun yung kailangan natin para masiguro na mabulok talaga ng maayos yung mga organic matter na nandun. Yung mga dayami, yung mga puno ng palay na hindi pa nabulok, yung mga damo na pinutol. Ang tendency kasi, pag hindi yun nabulok, masyadong mabilis yung land preparation. Say for example, 10 araw lang or 1 linggo lang. Pag nagtapon ka na ang abono, yung abono, himbis na gagamitin ng palay mo para makuha yung sustansya na kailangan niya at para lumaki siya, ang abono na yun mapupunta doon sa pagbulok ng mga organic matter na hindi pa nabulok. So, nasasayang, hindi na gagamit ng maayos yung abono na tinatapon natin. Kaya dapat, huwag i-shortcut yung land preparation. 21 to 30 days dapat. I-protect din yung pre-germinated seeds natin from birds, rats, and snails. And of course, doon sa mga damo. Kasi syempre, competitive yung damo natin. Kailangan magkaroon ng head start yung ating palay. Mauna silang tumubo before tumubo yung mga damo natin. And ang problema lang natin, syempre, pag direct wet seeded, yung mga birds talaga, yung mga rats, yung mga snails. Lalo na pag marami kang kapitbahay na maraming alagang kalapate, or marami sa area nyo yung mga maya na bungol. Sabi nila, bungol na, dungol pa. So, yun yung mga problema pag direct wet seeded rice. Pwede kang gumamit ng drum seeder para nakalinya pa rin. Naka-straight line pa rin yung iyong, pero ang common na reklamo ng ibang farmer natin dito, masyado daw mabigat hilahin yung drum seeder.
So, kung sanay naman na tayong mag-broadcast, pwedeng gumamit nung kamay na lang yung pang-broadcast. Kung merong drone, pwede nating subukan yung paggamit ng drone para mag-broadcast ng binhi natin. Para maiwasan din natin na hindi tayo mahirapan dun sa pag-replant. Kasi usually yun yung bottleneck natin, yung pagre-replant ng ating mga seedling. Kasi pag direct seeded talaga, pag hindi mo expertise pa yung pagsasabog ng mga binhi, minsan mas marami yung missing heels kesa doon sa mga maaayos yung pagkaka-broadcast. So, para mas mabilis yung pag-replant, pwede kang mag-sow ng extra na yung pre-germinated seeds, kahit 1 kilo sa bawat sides ng mga kahon mo, parang magawa ka doon ng sarili mong sabudan para in case na maraming missing heels, doon ka nakukuha nung pang-replant mo para mas mabilis at mas madali mong matapos yung replanting activity mo. And para makahabol din siya. So, dapat gawin mo yon 7 araw or 10 araw pagkatapos mong ma-broadcast yung binhi mo. Huwag nating i-delay na masyado pa maliliit or masyado pang mababa yung seedling. Baka pwedeng after 2 weeks na ako mag-replant. So, ang tendency nun, mahuhuli yung ire-replant mo. So, dapat within 7 to 10 days after sowing, makahabol na, makapag-replant ka na. So, sa direct transplanted rice, ang importante lang dito na input, gagamit tayo ng tamang seeding rate. 40 kilos per hectare. Gagamit ng tamang seedbed establishment, yung 400 square meters. Mag-implement ng straight row planting para mas madaling makita yung mga damo at yung mga yung mga other varieties na nakamix doon sa iyong palayan. Gumamit din ng proper na seedling density and spacing. So, 20 by 20 kung wet season, 20 by 15 kung dry season. Seeding density, 25 na puno bawat square meter. Mag-replant ng missing heels, 7 araw pagkatapos malipat tanim, i-replant na natin kung may mga missing heels, kung may mga patay na seedlings na nakatanim doon sa ating palayan. And, i-assess natin yung health status ng seedling. Titingnan natin sapat pa ba ang sustansya niya, may pest damage ba, para masiguro natin na magiging maayos yung pagpapalaki ng palay natin. So, ang magiging output nun, sufficient number of healthy seedlings and ma-manage natin ng mas mabuti yung mga off-types. So, ang outcome pag nasunod natin to, syempre yung mataas na ani, magandang grain quality, mataas na kita, and less damage sa environment. So, mamaya titingnan natin yung sa direct wet seeded, ano yung mga input, mga output and outcome na kailangan nating masunod. Ayun, thank you so much, Sir Juno. Napakaganda ng ating diskusyon ngayong araw. So, magbabalik lamang tayo makalipas lamang ng ilang paalala.
Pagpapalayan, yamang pangkabuhayan ng agricultural. Yan, tayo po ay nagbabalik sa ating School on the Air on Rice Competitiveness Enhancement Fund. Kalaman sa pagpapalayan, yamang pangkabuhayan. Yan, bago tayo magpatuloy, basahin lang naman natin ng konti ang mga nagpapa-shoutout sa ating Facebook Live. Si Ma'am Raylene Caminoy Soriano, pa-shoutout rin po sa Caminoy family. Ayan, Caminoy family, thank you po for listening. Sabi ni Ma'am Betty Costan, good morning ma'am. Good morning din po ma'am and happy watching po. Eh, nagpapa-shoutout din ang our very own Jovi Simbulan. Good morning. Group listening again, Kiamba Group, sabi ni Ma'am Onel. And thank you Ma'am Onel sa pag-facilitate ng ating group listening dyan sa Kiamba. Mayong buntag, pa-shoutout po sa Tio family watching from Salimama, Barangay Datal, Angas. And thank you so much for watching and para sa pagpa-shoutout, Sir Jeffrey Tio. Pa-shoutout po kami dito sa Kitayan, Dato Poblasyon, Malungon, me and Sarangani Province Group watching Joylyn Cordero, Ara May Rudy, Elizabeth Solomon, Ivy Solomon, Ame Valderrama, Aurelia Manaba. Ayan, sabi ni Joylyn Cordero. Thank you po sa pag-group listening at group watching. Pa-shoutout din po si Rosa Cordero, Vivian Solomon. Salamat and good morning. Sabi naman ni Sir Ernie, ni Sir Ernesto Nomos, pa-shoutout kay Ariel Ares at Willie De La Rita listening in Maitu. Good morning sa lahat ng mga estudyante ng SOA dyan sa Badtasan at sa aming mabait na IP Coordinator, Ma'am Onel. Sabi ni Ma'am Merlita Kagyowa Gapas. Pa-shoutout din po si Ella Solomon, Eselita Solomon. Ayan, happy listening po at happy watching. Pa-shoutout sa Kabay IA, mabay maitom naminaw ang mga estudyante. Ayan, thank you so much po Sir Oliver Colamar Garcia. Shoutout sa mga kasawa ko dyan sa Badtasan, sabi ni Sir Rudy Gapas. And watching from Almani FMPC, si Marge Angeles. Thank you po ma'am. Pa-shoutout sa among pogi, batang-bata IA President ng Bafia na si Mr. Danilo U. Balanon. Sabi ni Sir Ronald Villanueva. Ayan, thank you po sir for listening and for watching. Betty Costan, pa-shoutout po ma'am from Salimama, Datal, Angas. Ayan, thank you po and happy watching po sa inyo. Ayan, Sir June, maaari na pa tayong magpatuloy sa ating diskusyon ngayong araw. Ayun, sige. So, shoutout ko din. Hello, Ma'am Onel. Best friend ko yan from Kiamba. Ayun.
Nakakamiss mag-plant hunting dyan sa Kiamba and Maitum area. Balik na naman plantito soon. Sige, so tuloy tayo dun sa discussion natin. So, eto naman yung input, output, and outcome natin pag gumamit tayo ng direct wet seeded rice. So, dapat sundin pa rin natin yung tamang seeding rate. So, sabi nga kanina, pwedeng gumamit ng 60 kilos or 80 kilos depende doon sa magiging method of broadcasting natin. Sundin din yung tamang land preparation, 21 to 30 days yung land prep natin para masiguro na mabulok yung mga dayami na nandun, makatubo pa yung mga seeds ng mga damo at ma-plow under before makatanim. And of course, para mas maayos yung distribution ng tubig. One way din yun para ma-manage yung mga damo sa ating palayan and para mas even yung distribution ng nutrients natin. Dapat sundin din natin yung proper na sowing of pre-germinated seeds. Tamang pagsabog para masiguro na talagang evenly distributed yung ating pre-germinated seeds dun sa ating area. Mag-replant ng ating mga missing hills 7 to 10 days after natin masabog yung ating mga pre-germinated seeds sa palayan. Pag nakatubo na yun after 1 week to 10 days, pwede na tayo mag-replant ng mga missing hills. And i-assess natin yung seedling health status. Tingnan natin wala bang damage ng peste, wala bang symptoms ng kakulangan ng sustansya, ng nutrients, specifically nitrogen, kasi yun yung madalas na makita natin yung simptomas. Pag naninilaw na yung ating palayan, ibig sabihin kulang na yan sa sustansya at kailangan na nating maglagay ng abono. Anyway, madidiscuss naman yan dun sa susunod na key-check natin sa susunod na episode, yung key-check number 5. So pag nasunod natin tong mga input na kailangan nating i-practice sa direct wet seeded rice, masiguro natin na sapat yung dami ng healthy seedlings na nandun sa ating palayan. So dapat aabot siya ng 300 na puno bawat metro kwadrado. And mas madali nating ma-manage yung mga off-types pa rin. So yung mga off-types, di ba, madalas yan yung mga kakaiba. Yun yung mga distinguishing factor ng mga off-types natin. Pag sila yung minsan, sila yung pinakamatangkad sa grupo or sila yung pinakamababa sa grupo, sila yung iba ang dahon, yung mga ganon, mas madali natin siyang ma-manage pag mas maayos yung ating pagkakatanim ng ating palayan. And of course, ito yung mga pinaka-asam-asam natin na outcome. Pag nasunod natin yung lahat ng mga best practices na to, lahat ng mga input na to, magkakaroon tayo ng mataas na ani kasi yun yung pinaka-after naman natin, diba? Nagtatanim tayo para magiging mataas yung ani natin, makakatulong sa kabuhayan. Maganda yung grain quality kasi hindi lang tayo dapat after sa quantity. Titingnan din natin yung kalidad nung bunga ng palay na mapuproduce natin. Mas lalaki yung kita natin kasi nga napamahalaan natin ng maayos yung ating palayan and minimal yung damage sa environment. Lagi nating binabalik tong minimal damage to the environment kasi pag nagsimula ka sa magandang binhi, maayos yung pagkakatubo niya, maayos yung pagkakatransplant niya, mas konti yung chance na makakapag-spray ka ng chemical and lesser spray ng chemical, ibig sabihin mas lesser din yung damage na madudulot niya sa ating kapaligiran. So, yun ang kabuuhan ng ating key check number 4. Sana may natutunan kayo and magamit ninyo doon sa mga pagpapalay ninyo doon sa mga respective areas ninyo dyan sa Sarangani Province. And of course, sa lahat ng mga nakikinig, either Region 12 man yan, sa bar man yan, or of course, anywhere within the Philippines. So maraming salamat po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ngayong araw. Ayun, thank you so much, Sir June. Naging napaka-productive talaga ng ating talakayan ngayong araw. No? Marami tayong natutunan mula kay Engineer June Ray Samiliano. Yan, so alam na natin ngayon kung paano magpunla ng sapat at malulusog na mga seed. Again, thank you so much sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon, Sir June. Alam kong naging busy ka at bumiyahe pa. Malayo ang pinanggalingan ni Sir June. No, so, ano nga ba ang yung panghuling mensahe sa ating mga tagapanood at tagapakinig, Sir June? Ayun, sa lahat ng mga nanonood, nakikinig at sa lahat ng mga SOA enrollees natin, patuloy na tayong matuto dun sa mga remaining na topics pa natin about Palay Check System. Talagang
pagbutihin natin yung pag-aaral natin at i-apply natin lahat ng mga matututunan natin dito sa School on the Air na to. And of course, alam ko nandyan lagi nakasuporta yung ating mga partners sa Office of the Municipal Agriculturist, yung mga pangmalakasan natin, yung mga rice coordinators, SOA coordinators. So anything na makalimutan ninyo dun sa mga pinagsasabi namin, you can always visit, pwede kayong lumapit at magtanong para ma-refresh kayo sa ating mga municipal na rice and SOA coordinators. So sa muli, maraming salamat and magandang umaga sa ating lahat. Ayun, maraming salamat muli Sir June sa pagpapaunlak sa aming programa. At muling paalala po sa ating mga enrollees, bilang official na enrollee ng ating SOA, marapat na walang makaligtaan sa 16 episodes. And upang makagraduate at makatanggap ng certificate. Paalala rin po na i-fill out, i-submit po lahat ng form sa ating mga municipal coordinators, kalakip yung inyong pre-test. Huwag pong kalimutang pangalanan po ang ating pre-test. Sumali rin po sa ating official Facebook group, hanapin lamang ang 2023 SOA RCEF, kaalaman sa pagpapalayan yamang pangkabuhayan. At i-click lamang po ang join at i-like rin po ang aming official Facebook page, Agricultural Training Institute Region 12. Para maging updated sa mga anunsyo at iba pang impormasyon. Panghuling paalala, makinig at matuto. Kaya ngayon wala na tayong sapat na oras. Ang bilis ng isang oras sa ating mga ka-agri-eskwela. Maraming salamat sa lahat ng tumutok at nag-comment at nakibahagi sa atin ngayong episode. Happy birthday po sa lahat ng magbe-birthday ngayong araw. Nawa ay matupad po ang inyong mga birthday wishes. Maraming salamat po sa ating ever-active na provincial and municipal coordinators na maya ay nag-update sa atin at nag-guide sa ating mga ka-agri-eskwela. Ayan, maraming salamat po sa ating provincial coordinator, Sir Godard D. Dumalag. Sa OMAG Maitum, Sir Ernesto Nomus. Sa General Santos City, Sir Hernando P. Ramirez. Sa Bayan ng Alabel, Ma'am Kizea G. Cabarubias. Sa OMAG Kiamba, Ma'am Onel T. Arancon. Sa OMAG Malungon, Sir Cresniel C. Gambok. At sa ating mga partner radio stations, 95.9 Max FM General Santos, 95.7 FM Radyo Kasaganan Maitum, at 100.5 News FM Kiamba. And huwag din pong kaligtaan na mag-text sa ating municipal coordinators para sa ating attendance. Muli pa-like and follow po ng ating official Facebook page at ating social media accounts. I-search lamang po at ATI RTC12. Sa ngalan po ng ating ATI National Director, Engineer Emeline Ricoteur, Assistant Director Antonieta J. Arceo, ISD-OIC Chief Sir Joven C. Kalasagsag, at ating Center Director Abdul Aidayaan, ARSA Focal Person Engineer Muklas Buwisan. Maraming salamat po sa lahat na nakinig at tumutok sa atin ngayong episode. Abangan po ang ating next episode, July 20. Ang pag-uusapan po natin ay Palay Check 5. Or ang nutrient management, sufficient nutrients from tillering to early panicle initiation and flowering. Hanggang sa muling episode ng ating School on the Air on RCEF, ako po si Donna Jean Fabrigar, na nag-iiwan ng isang magandang umaga, mga bayaning magsasaka.